si Father Michael, ang katulong na pari, sa mga lingkod sa dambana ng Panginoon, sa ating pong hermano-hermana, tatay ni Father J.D., si Father Jess, at si Mama Tess. Hindi ko na ako sabi na pinili ni Mama, hindi po kayo hindi ko na yung nagsasabi. Sa inyong lahat na mahal na natin Panginoon Diyos, isa po mapagpalang umaga at happy fiesta sa inyo. Sa pangalawang pagkakataon na mag-iwiwan ng banal na misa dito sa inyong parokya. Lagi, iisip nyo, parang first time nyo ng misa pa. Ay, hindi po. Ang unang pagkakataon ako'y nakiisa sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa simbahan ni Santiago sa Paite ay nung bumatay ang isang paring taga dito na nasa Batangas. Kasama kami sa katin. Di ko manilimutan yun. Kung sa rin ay misa libing, ay may dalawang nangyari sa akin. Ang una, nagkamali kami ng simbahan. Napuntahan namin ng isa. At kami naman ay tinagap mabuti ng paring doon. Kami ay pag-usap ng sandali bago ito. Ang ikalwa ay dahil sa pagkauhaw ko ng pagparito sa inyo, ako yung binog ng tubig dito sa likod. Yan. Dati ay may banga. Walang po namin pa yung banga, malamig ang tubig, ininom ko po. Pagkatapos ko ng misa, ako po minatake ng aming biyasis. Kaya diretsyo ng ospital. Hindi ko malilimutan yung karanasan ko. Hari nawa ngayon sa pangalawang pagkakataon, na ako naman ang pagdiriwang na talaga ng banal na misa, ay hindi magaganap sa akin yung mga bagay na iyon. Napakahalaga na maging malinaw sa atin at tamang-tama ang Ebanghelyo ngayon kung ano ang kahulugan at pagiging apostol sa simbahan. Kapag pinagpala kayo ang patron ninyo, isa sa 12. Isa sa mga pangunahing haligi ng simbahan. Na gayon na lamang na ang tradisyon nakakabit sa kanya o sa kanila, gusto natin, ay tradisyong nagmumula pa sa mga unang taon ng pagiging simbahan. At yun ang nagpapatibay kung bakit ang simbahan katolika ay nananatiling matibay sa pagtindig. Bakit? Sa lahat, ang nagsasabing sila nananampalataya kay Kristo, tayo lang nakakabit doon sa mga unang alagad ni Kristo. Yung iba, after thousands of years lalabas, babasahin ang Biblia sa kayo sa gusto nila, tapos. Tayo hindi. Nakakabit tayo sa pinakauna na nagturo kung paano itinuro ni Jesus at patuloy na ipinamamana. Tawag ng tradisyon apostolika o apostolic tradisyon. Bakit tuloy tayo magpapahay ng pananampalataya? Lagi natin sinasabi nananampalataya sa simbahan apostolika. Sapagkat ang sandigan ay yung mga pinagpasahan ni Jesus ang dapat pangalagaan at itulog sa simbahan. Ay ang ibig patuloy isa sa mga iyon. Kaya mapakahalaga. Pero, napakaganda ng binasang Ebanghelyo sapagkat nililinaw sa atin ang kahulugan nito. Nililinaw na nakakatuwa ito dahil makapansin ninyo tao-tao ang simbahan. Sapagkat sa ayon sa binasang Ebanghelyo kay San Mateo, lumapit ang nanay ni Juan at ni Santiago. Umulong kay Jesus. Ano ba ang binulong niya? Na sana yung kanyang dalawang anak ay sila may karapatan na umupo sa tabi ni Jesus. Ito yung pag-iisip na si Jesus nga ang magiging tagapagligtas. Pero sa hindi katulad o hindi katulad ng kung ano yung dala na Jesus talaga kung isip na rin politikal. Kaya ito may biling, uulit naman namin lahat sa kanya. At yun po ay sa totoo lang may paliwanag. Bakit kaya lakas ng loob ng nanay ni Santiago at ni Juan na humiling kay Jesus ng dalawang pribilehiyo? Simple lang po, dahil mayroong tradisyong nagsasabi na ang kanyang ina ay ang binabanggit na kapatid o kamag-anak ni Maria, si San Miguel. So, ibig sabihin, close.
ba ang kahulugan ng pagsunod? Ang kahulugan nito, dilinaw niya, ang sabi niya, hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mapapataban ninyo ang hirap na papatahin ko. Ganito mo yung dalawa, sabi ko po. Ayaw niya, at totoo. Ang hirap na papatahin ko'y papatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Kung sino maupo sa aking kanan sa aking kaliwa, ang mga lulubang sinasabi niyo para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Para kasi namin hindi kayo yun, pero hindi. Ilinaw sa huling bahagi ng binasang Ebanghelyo. Kung ano ang ibig sabihin ng lahat pagdating saan? Sa pagsunod ni Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus, sino man sa inyo na ibig maging takila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hindi naman ito. Unang, aligid. Si Santiago kasama ng gamit ng iba. Pero malinaw na ang katotohanan nila ay halimbawa ng kabanalan sa ating lahat. Kabanalan ng ano? Kabanalan sa tayo ni Jesus. Tama-tama po na tayo po ay siguro may alam natin lahat, nasa taon ng jubileo ng pag-asa. At ang pagkakatayin pa nga niya is, we are all pilgrims of hope, mga naglalakbay. Di po ba may patron ay siyang patron ng mga naglalakbay na banal, pilgrims? He is the patron of pilgrims. Kaya nga, alam naman yung siguro tinatawag na Camino de Santiago. Yung mga bandera, kung ngayon nakita o hindi pa alam ang kahulugan, pag tinignan niyo yung mga bandera na nakasabit na niya rin, kumakatawan at sumisimbolo sa katotohanan nito na tinatawag na Camino de Santiago. Yung daan ng mga pilgrims papunta saan? Sa Santiago Compostela sa Espanya. Kaya ang kulay ng inyong bandera ay pula at ilaw. Kulay ng Espanya. At yung tabibi, magkatawag mo yan, ang tawag ito, tabibi, Shem. Yan itatak ng mga pilgrims ng una. Kaya pag naglalakbay ka doon, mapapansin yung mga talagang. Kaya yung nakatapos ng Camino de Santiago, ang ibibigay sa inyong sertipiko ay may ganyang klaseng tanda. Yan, si Santiago. Patron, pero ang linaw naman ng kahulugan ng paglalakbay sa mundo ito sang-ayon sa gusto ni Jesus at binigyang buhay ng isang banal na katulad ni Santiago ang inyong patron. Ano ibig sabihin ito? Let me summarize it into 5 truths. Ayon sa Ebanghelyo, ayon sa buhay ng inyong banal na patron. Ang una, tandaan, para makarating kay Jesus, kailangan may iwan para kay Jesus. Huwag niyo kalimutan yun. In the pilgrimage towards God, for us to be able to reach God, we need to leave something behind so that we may be able to follow God. Huwag yung kalilimutan ang pagtawag kay Juan at kay Santiago na sila yung mga bagong islang anak ni Zebedeo. Iniwan nila ang kanilang ama. Iniwan nila ang kanilang mga bangka. Para ano? Sabi doon, para maging mamanatayan ng tao. In life, the only way we can reach God is if we are willing to leave something behind. Kaya huwag yung pagtakhan, mga salita ng Panginoon na sabihin, magiging napakahirap sa taong mayaman ang pumasok sa langit. Hindi, sabi, hindi makakapasok sa langit, ha? Ang sabi lang, magiging mahirap. Napakahirap, hindi lang mahirap. At ang sabi pa doon, katulad, talo pa, namang pa nga ang kamay mo na papasok sa butas ng karayo. Kung
Iisip naman ninyo, paano mangyayari yan? Samantala, ang karayom, kahit nga sinulit, hirap na hirap tayo. Yung butas ng karayom, pintuan mo yun sa Jerusalem. Na kapag ang kamelyo may bitbit sa likod, hindi ka agad makakapasok. Ganun kahirap na para sa kamelyo. Pero ang tao hindi marunong iwan ang anumang bagay para kay Lord, Jesus, hindi makakapatid sa lahat. Pero hindi pag-isip ko mga kapatid, hindi nga ba? Ito na rin naman ang katotohanan ng buhay. Kayo magsabi sa akin kung anong bagay ang dadalhin niyo pag kayo'y umano. Isang damit lang. Kahanga-hanga na kung dalawang damit ang isusunod sa iyo. Minsan, kung Amerikana, kulit pa yung ito. Pag-isipan niyo mabuti mga kapatid. Kaya, the traveling, the journey to heaven begins when we are alive, not when we are dead. When we are willing to give up so that we may be able to find. Ikalawa, hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong yaman ang panahon na kasama si Jesus. The greatest privileges given to the 12 apostles are the times they spent with Jesus. Ito tatandaan niyo. If you want time well spent, spend it first with God. Ulitin ko yan. If you want time well spent, spend it first with God. Then everything else will follow. Sabi ni San Padre Pio sa ating lahat, pray, hope, don't worry. Ang simula, pray. Ito ay isang katotohanan na hinihiling sa lahat ang nagnanais makarating sa Diyos na sa buhay sa lupang ito, ang isang pinamahalagang pagkakataon panahon lagi ay yung panahon pwede natin ibigay sa harap ng Diyos. Simpleng tanong lang ng mga kapatid na, how much time to spend in prayer? Tawin mo na. Kaya kung minsan makulong buhay natin is because hindi tayo pumula sa Diyos. Kasi hindi natin matagpuan ang lakas ng loob para harapin ang naman dahil nakakalimutan natin kasama ng Diyos. Kasi ito ba? Ang pangatlo, ang sabi, ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod. It is not in titles, but it is in service. No matter how we do it. Pwede ibigay ang kahit anong titulo, kahit kanino. Pero pagdating sa huli, ang itatanong ay hindi kung sino ka, kundi kung anong ginawa mo para sa iba. Matthew chapter 25, verses 30 and on. Sa tingin po ba ninyo, makauna ang bisip sa langit? Dahil meron ang nakalagay, most reverend. Walang pinagkaiba ang tawag sa inyo sa akin, kundi ang makinig. Kung paano, may kanya-kanya tayo. Ang obispo, paglilingkod sa simbahan, paglilingkod sa mga kapatid kong bali sa inyo. Kaya, ako'y nahingi ng paumanin doon sa mga gusto pagpapicture sa akin kanina, hindi ako tumaya. Kararating ko pala ay picture na agad. Kaya naman, pag pinawisan naman ako ng kaunti, saka kayo magpapicture. Pagkabamaya kasi sumunod, ang mga obispo, late na late, ayaw mo magpapicture. Hindi ko bahagi ng aking ministeryo ang magpapicture. Pero, mamaya, sige, magpapicture kayo, pagkatapos ng visa. Pero alam niyo, yun tawag sa akin eh. Hindi para pangibabaw, kundi para manglingkod. Laking hamon. Pero, yun din niyo, ikaw, kung ikay pinasawa sa asawa mo, kung ikaw ay magulang sa anak mo, kung ikaw ay anak sa kagulang mo, paano ka maglingkod? Pagkasabi ko. Para malaman mo kung ano. Pero yun na.
To die for our Lord begins always by wanting and trying to live first for our Lord. Banal na Martin po, si Santiago. Pero, ang tunay na santigan ay hindi yung pagkamatay niya, kundi yung pag-aalay ng buhay niya para kay Jesus. Ang tunay na sukat na kakayanan mo pag-aalay ng buhay ay ang pagbubuhay para sa Kanya. Begin with living, then you know what it is to offer and sacrifice. At ang ikalima, huwag kalilimutan, bilang mga manlalakbay sa mundong ito at tungo sa langit, sa ating paglalakbay, hindi tayo kailanman nag-iisa. We are accompanied by our community. We are accompanied by the saints. Kaya tayo nagpapatron. Umihiling tayo tulungan at samahan papunta sa Panginoon. May kasabihan daw una, kung gusto mong mabilis makarating sa iyong pupuntahan, maglakbay kang mag-isa. Kung ano man ano. Hindi niyo, tanong sa mga pamilyang sisimba, nahuhuli dahil sa naghihintayan ka. Tatanda ko kung may nagbibisa-bisa, kita-kita ko ang mga simangot na mga nanay. Paglinggo, ako, kita-kita ko no. Mga ina, nakikita makukulot ng mga loob. Kita-kita ko na siguro mga iniisip, mga bata ko, magbibigay, bago bumisip, sila man gusto dali ng mga anak sa simbahan. Totoo. Kung gusto mo, mabilis makarating sa iyo, pupuntahan, lumakad ka mag-isa. Pero huwag kalilimutan. Kung gusto mo sigurado makarating sa iyo, pupuntahan. Magsama ka. Bakit dyan ang buhay ng simbahan? And in the pilgrimage that we have in this world towards God, we shall never be alone. First, because God is with you. Yung pupuntahan natin, kasama natin. Second, the saints are praying for you. Third, our family is walking with you. Mga minamahal, yan ang ating naalala nyo. Ang banal na santo, patron ng mga manlalakbay. Isa sa 12 sa santigan ng simbahan. Pero, higit sa pagiging santigan lamang dahil sa kanilang pagiging apostol, sila'y halimbawa ng kabanal. Ipaaral na natin sa Diyos. Huwag papalain pa niya tayo higit sa ating mga hinihiling at pinakailangan biyaya. Sa tulong na rin ng mahal na Inang Virgen Maria sa kanyang panalangin, higit pa natin matanggap ang mga biyaya upang tayo hindi tapat sa paglalakbay nito pag-iusin. Pagpalain naman tayo lagi ng may kapal ngayon at magpasawalan ng biyaya. Magsintay